Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 5, talata 31 hanggang 47. At ang konteksto ng ebanghelyong ito ay ang pagnanais ng mga Hudyo, ng mga pinunong relihiyoso sa Jerusalem na ipapatay si Jesus sapagkat nilabag niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga at sinabi pa ni Jesus na ang Diyos ay ang kanyang Ama at sabi nila ay ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya sa ebanghelyong ito, sinabi ni Jesucristo sa mga tao maging sa pinuno ng mga Hudyo na hindi ako ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili. Kung ako ang magpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. At sa ebanghelyong ito ay sinabi ni Jesucristo may ibang nagpapatotoo sa akin. Unang-una ay ang mga mabubuting gawa na nasaksihan ng maraming tao. Nagpapatotoo na ang kapangyarihan ni Jesus ay galing sa Diyos. Ikalawa, ang nagpapatotoo na si Jesucristo ay anak ng Diyos ay ang kasulatan na sinasaliksik ng mga pinunong relihiyoso at sana ay nalalaman na nila na dumating na ang anak ng Diyos. At ang ikatlong nagpapatotoo sa ating Panginoong Yesus ay ang kanyang Ama mismo. Kaya nga sinabi ni Jesucristo na ang mga ito ang nagpapatotoo na ako ay isinugo ng Ama upang dalhin ang kaligtasan sa mundo. Ngunit sa ebanghelyong ito ay sinasabi rin ni Jesucristo na ang mga pinunong relihiyoso at maraming tao ay tila bang hindi nakikita ang katotohanan na dala-dala ng ating Panginoong Hesus. Hindi nila ito nauunawaan sapagkat mayroon ibang katotohanan silang nais na makamtan. Ibang uri ng katotohanan at ang katotohanan na ito ay katotohanang makalupa, katotohanang makasanlibutan, na sa madaling salita ay hindi naman katotohanan. Kaya nga sinabi ni Jesucristo, hindi ako naghahangad ng parangal ng tao. Sapat na ang mga patotoo ng kasulatan ng aking mga gawa at ng Ama. Subalit kilala ko kayo, sabi ni Jesus sa mga tao, alam kong wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. At dahil wala ang pag-ibig ng Diyos, ay wala rin sila sa katotohanan. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ito'y inyong tatanggapin. At binibigyan diin ng ating Panginoon na ayaw siyang kilalanin bilang isinugo ng Ama, sapagkat may hinihintay ang mga tao. May iba silang ninanasang dumating. Sapagkat ang dahilan kung bakit sila bulag sa katotohanang dala ni Jesus ay sinabi sa ebanghelyong ito. Sapagkat ang hinihintay ninyo at ang hinahangad ninyo ay ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos. Kaya't paano kayo maniniwala sa akin? Ito ang sakit ng daigdig, na maghanap, maghangad ng parangal at papuri sa kapwa-tao. Purihin mo ako at pupurihin kita. Itanghal mo ako at itatanghal kita. Itanyag mo ako at itatanyag kita. Kaya naman ang daigdig ay abalang-abala sa paggawa ng isang kumikinang na pangalan. Lahat ay nag-uunahan upang
makarating sa unang lugar ng tagumpay. Kahit pa nga gawing hagdanan at apakan ang kapwa. Mga taong naghahangad ng papuri sa sarili, at ang tanging paraan para makakuha ng papuri sa sarili ay purihin ang iba. Himasin mo ang likod ko at hihimasin ko ang likod mo. Kaya nga, sa ganitong uri ng buhay sa daigdig, ay totoong wala nang makapagsasalita ng katotohanan. Mawawala ang katotohanan at ang tao ay mabubuhay sa kasinungalingan. Sapagkat kung ako ay iyong itatanghal at pupurihin, at hindi mo sasabihin ang aking mga kahinaan at ang aking pagkakamali, sapagkat nais mong purihin at itanghal kita pabalik bilang ganti, ang mangyayari ay hindi ko na rin masasabi ang iyong kamalian at kahinaan at hindi kita maitutuwid ng may pag-ibig. At sa level na ito, isang mababaw na ugnayan ng mga tao, purihin ang isa't isa, ay natatabunan ang totoong katotohanan. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, ayaw ninyong maniwala, walang puwang sa inyo ang totoong kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat bawat isa ay naghahanap ng sariling kaluwalhatian. Kaya nga sa araw na ito, tayo ay inaanyayahan ng mabuting balita. Suriin ang ating buhay. Suriin ang ating mga intensyon. Ano ba ang ninanais ng ating kalooban? Ano ang pinakamalalim na hangarin ng ating puso? Kilalanin, itanghal ng iba, magningning ang ating pangalan. Palakpakan ng daigdig na ito, o mabuhay sa katotohanan na dala ng Panginoon. Sapagkat isa lamang ang katotohanan na hindi mapapalitan, na kung sino man tayo ay may nagmamahal sa atin. Sa harap ng ating kahinaan, sa harap ng ating mga kasalanan, sa harap ng ating mga pagkakamali, sa ating madilim na nakaraan, sa ating mga takot, sa ating mga sugat. Hindi alam ito ng ibang tao. Natatakot tayong ilantad ang mga ito, sapagkat baka hindi nila tayo mahalin. Baka hindi nila tayo purihin. Ngunit sa harapan ni Jesus, hindi ito mahalaga. Basang-basa niya ang buo nating pagkatao, ang buo nating buhay, ang buo nating kasaysayan. Nalalaman niya ang lahat. Ngunit ang pinakamalalim na katotohanan na sinasabi sa atin ng Panginoon, isinugo ako ng Ama upang mahalin ka, upang iligtas ka, upang bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ito lamang ang katotohanan na sana sa araw na ito ay ating makita at ating panampalatayahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.